Eto na mga kapatid, sa Balitang Entertainment, nababahala nga po si Film Development Council of the Philippines Chairman at Direktor na si Joey Reyes sa pelikulang Quezon. Yan ang naging komento niya matapos mapanood ang pelikula. Sa kanyang post natanong ni Direk Joey, saan sa pelikula ang fact at saan doon ang fiction? Ano rin daw ba ang gustong iparating ng gumawa ng pelikula tungkol sa tatlong bayani sa Bayaniverse Trilogy? At bakit mas marami raw ang nanonood sa Cinesilip Film Festival kaysa sa epic historical film na Quezon? Nauna nang dumipensa ang production team ng Quezon na nakabase ang pelikula sa beripikadong historical records at sa autobiography ng yumaong Pangulo. Matapos magreklamo nga po ang apo ni Quezon. Samantala, ganda umaga po sa lahat ng mga fans ni Nanay Christy Fermin. Good morning! Good morning! Nanay Christy, good morning! Wala raw pong katotohanan ang mga kwentong kumakalat kay Chi Filomeno. Sinabi niya yan, bunsod nga po ng hiwalayan nila Jake Cuenca at paglilink sa kanya sa negosyanteng si Matthew Luwilier. Ayon kay Chi, public figure siya pero hindi siya public property. Kaya ito na raw po ang huling beses niyang magsasalita. Noong pa man daw po ay breadwinner na ang aktres kaya masakit daw para sa kanya at sa kanyang pamilya kapag may lumalabas na mga walang basihang kwento tungkol sa kanya. Unfair daw na siya'y husgahan lalo na bilang taong nagsumika para maipagmalaki ng mga mahal niya sa buhay. Sa ngayon, ang pipiliin niya po daw ay peace and privacy. Samantala, pinatulan po naman ni Jake Cuenca ang comment sa kanyang post ng isang netizen na there's no more chance. Sagot ni Jake, hindi na raw ito tungkol kay Chi at hangad niya lang daw ho na maging mabuti ang lagay ng dating nobya. Nauna pong inamin ni Jake na sila hiwalay nga ni Chi pero wala raw formal na breakup na nangyari. Ay, na-ghosting. Samantala sa ibang balita, tinawanan naman po ni Ellen Adar na ang balitang mitsa daw ng hiwalayan nila ni Derek Ramsey, si Sarah Labati. Sa IG story, pinost ni Ellen ang pag-uusap nila sa chat ni Sarah. Ayon dito, nabanggit sa online show ng talent manager na si OG Diaz na tila naging mitsa daw ng hiwalayan ng mag-asawa ang umano'y pangungumbinse ni Sarah kay Ellen na bilhin ang isang bahay para sa komisyon. Pero tumanggi raw si Derek dahil may kamahalan ito. Sa parehong screenshot, naglagay ng mensahe si Ellen para kay OG Diaz. Anya, dapat linawin sa kanyang source ang issue. Wala rin daw sa skill set ni Sarah ang maging isang ahente ng bahay. Ipinost din ni Sarah ang parehong screenshot. Ayun. Nahiwalay na sila ulit. Sino? Nakakalungkot naman. Si Ellen tsaka si Derek. Isa lang masasabi ko John dyan. Lloyd po ito? Walang kinalaman si Rome dyan. Ay, naku, buti naman Kuya Rom, wala kang kinalaman. Walang kinalaman si Rome Ortigas dyan. Sure na? Na-inspire naman daw ang Mindanaoan hip-hop collective na Moro Beats na gumawa ng mga kanta dahil sa mga isyong pinagdaraanan po sa Pilipinas tulad ng matinding korupsyon. Sa amin pong panayam sa kanila live sa aming studio, ikinuwento po ng Moro Beats na hindi sila mawawala ng kanta dahil sa dami ng isyu sa Pilipinas. Tulad nga po ng kanilang kanta na Anak Ka Ng Pu! Sinulat daw po ito ni DJ Med Mesaya nang pumunta siya sa Zambales at nakita kung gaano kalala ang dredging sa dalampasigan doon. Nanalo rin po ang Moro Beats ng Hip Hop Song of the Year para po sa kanta nilang Gubat na Siyudad sa Filipino Music Awards. Itong mga topics namin, kung kabwisitan lang dito sa Pilipinas, hindi mamamatay yung kabalastugan dito. Kaya parang mas marami kaming inspiration. The more na gumagawa sila ng katarantaduhan, the more na mas marami kaming masusulat. Ayun na. O kaya huwag kayong tumigil, gagawan pa nila kayo ng kanta. Mga idol ko to. Idol na idol. Meron po silang bagong ilalabas sa awitin ha. In time for the November 30 rally. And sana ang panalangin nga nila makapag-perform po sila on November 30 para sa mga kababayan natin. Ang tinig ni DJ Med Mesaya ng Moro Beats, mga kapatid. Sila po kumanta nito. Ito mga awitin ay yun napapakinggan, mga kababayan, mga kapanalig, mga kapatid, para sa mga kurap, para sa mga kataran.
niyong lahat. Samantala mga kapatid, eto naman, aprobado po kay Sam Smith ang panggagaya sa kanya ni Jason D sa Your Face Sounds Familiar. Mula sa hairstyle, outfit, hanggang make-up at kahit sa boses, gayang-gaya po ni Jason D ang singer. Kinanta niya ang hit song ng British icon na Dancing with a Stranger. Si Jason ang nanalo sa Week 2 ng talent show. Nag-post din po ang singer ng ilang larawan at behind the scenes mula sa kanyang performance. Napansin at nag-comment dyan ng heart emoji si Sam Smith. Napapanood ang Your Face Sounds Familiar sa TV5, 8:15 tuwing Sabado at 8:30 tuwing Linggo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at